Kaguluhan sa mga kalsada ng kabisera ng Pransya, sinasabi ng mga nagpoprotesta na ang tanging paraan para matigil ang kaguluhan ay ang pagbibitiw ni Emmanuel Macron. Para kay Emmanuel Macron at sa kanyang pamahalaan, simula pa lang ito ng mahabang laban kung sino ang magbabayad sa reforma. Ikatlong punong ministro na ang nawala sa Pransya ngayong taon. Bumagsak lang ang pamahalaan ng Pransya dahil nauubusan na ito ng pera. Tumaas ang pambansang utang at ibinaba ng credit agency ang rating ng bansa. Dahil hindi lang tinamaan ng Pransya ang debt ceiling, parang binato pa nila ito ng balde. Malaking banta ito kay Pangulong Macron at maaaring magdulot ng biglaang halalan. Samantala, patuloy na tumitindi araw-araw ang tensyon sa Pransya at European Union. Inaakusahan nito ang Pransya ng kapabayaan at labis na gastos na posibleng makasira sa euro at pamilihan ng Europa. Kaya ang tanong ngayon, bakit nangyayari ang lahat ng ito? At ano ang magiging mga epekto ng krisis na ito? Simulan natin sa pangunahing problema ng Pransya, ang lumalaking pambansang utang nito. Mainam na ihambing ang Pransya sa Alemanya, isang bansa na gumagamit ng parehong pera, nasa parehong trade bloc, at halos magkapareho ng antas ng kaunlarang pang-ekonomiya. Makikita sa chart na noong 2000 at 8 magkapareho, halos ang Pransya at Alemanya na pareho sa ilalim ng 70% ng gross domestic product. Pagkatapos, pinili ng Alemanya ang mga spreadsheet at pinili ng Pransya ang croissant at vibes. Ibig sabihin, magkaibang-magkaiba ang landas na tinahak ng dalawang bansa mula noon. Ang utang ng Alemanya kumpara sa gross domestic product ay nananatiling mas mababa sa 70% hanggang ngayon. Samantalang ang utang ng Pransya ay halos umabot na sa 100 at 20% ng gross domestic product. Walang misteryosong nangyayari dito. Taon-taon, mas malaki ang gastos ng pamahalaan ng Pransya kaysa kita. Kaya palagi itong may kakulangan at lumalaki ang utang. Huling nagkaroon ng balancing budget ang Pransya mahigit 50 taon na ang nakalipas. Dapat ihinto na ang pagtawag dito na kakulangan at tawagin na lang na estilo ng pamumuhay. Pero alam mo, isang bagay ang malinaw. Darating at darating ang bayarin. Para sa Pransya, ito ay 300 at 35 trilyong euro na bayarin o halos 4 na trilyon. At para maintindihan kung gaano talaga ito kasama, kailangan nating tingnan ang merkado ng bono. Sa merkadong ito, bumibili at nagbebenta ang mga tao ng utang ng gobyerno mula sa mga bansa tulad ng Pransya. Ang interest rate ng bono ay nagpapakita kung gaano kalaki ang tiwala ng tao sa gobyerno. Kapag bumibili ang mga mamumuhunan ng mga bono sa isang bansang matatag ang pananalapi, ayos lang sa kanila ang mas mababang interest rate. Pero kapag bumibili sila ng bono sa isang bansang delikado, gusto nila ng mas mataas na interest rate bilang kabayaran. Ito ang tinatawag na risk premium. At malinaw na tumataas ang risk premium ng Pransya araw-araw. Ang interes sa 10 taong government bond sa Pransya ay nasa 35% ngayon. Sa Alemanya, 27% lang ito. Sa kaso ng government bonds, napakalaki ng 80 basis point na pagkakaiba. Maaaring hindi ito mukhang malaki, pero kapag pinag-uusapan mo na ang trilyong dolyar na utang, mabilis itong lumalaki at nagko-compound. Ngayon, para lang mailagay sa tamang perspektibo, mas mahal ang 10-year bond ng Pransya kaysa sa Gresya, na nasa 34%. Kilala ang Gresya bilang pinakadelikadong bansa sa Eurozone na pautangan dahil nagkaroon ito ng malaking krisis sa utang ilang taon lang ang nakalipas. Ngayon, tila mas pinagtitiwalaan na ng mga mamumuhunan ang Gresya kaysa Pransya. At lumalabas na ito sa presyo. Ngayong taon, magbabayad ang Pransya ng 66 bilyong euro sa interes lang o mga 78 bilyong dolyar ng United States. Mas mataas ito sa 2% ng gross domestic product. Mas malaki pa sa budget ng Pransya para sa edukasyon o militar. Na kung tutuusin, ginagawa lang silang parang Amerika. Pero mas masarap lang ang tinapay nila. Kung walang magbabago, sa susunod na 4 na taon lang, lalaki pa ang mga bayad sa interes at magiging pinakamalaking gastusin ng pamahalaan ng Pransya. Walang kapantay. Para sa mga tagalabas, malinaw kung ano ang dapat gawin ng Pransya.
kailangan nitong balansihin ang budget, bawasan ang gastusin at dagdagan ng buwis. Sigurado akong magiging proud si Dave Ramsey. Sa halip, mas pinalala pa nila ang problema. Noong 2024-58% ng gross domestic product ang deficit ng gobyerno ng Pransya. At ngayong taon, posibleng bumaba ito sa 54%. Ipagpatuloy lang yan ng ilang taon pa. At aabot na sa antas ang pambansang utang na hindi na kayang pababain ng Pransya. Ito ang bangungot na sitwasyon. Maaaring pilitin ng interes ang gobyerno ng Pransya na tuloy-tuloy mangutang. Sa isang punto, mawawalan ng tiwala ang bond market at lalo pang tataas ang interest rate. Nagiging sanhi ito ng mas maraming utang at mataas na interest rate na pwedeng magdulot ng pagkabangkarote sa bansa. Sa kabutihang palad, maaari pa itong maiwasan at hindi pa huli ang lahat para sa Pransya. Tiyak na sineseryoso ng financial analyst ang ganitong senaryo. Bumaba ang credit rating ng Pransya matapos ibaba ng Fitch rating mula AA- sa A+. Maganda man pakinggan, pero sa bond market, hindi ganoon. Dahil dito, bumaba ang antas ng Pransya kumpara sa mga kapantay nito. Ipinapakita rin nito sa mundo ng pananalapi na mas mapanganib pautangin ang Pransya. Maaaring iwasan ng malalaking pension fund at insurance company ang French bonds at piliin ang mga bansa na may mas mataas na rating sa kaligtasan. Ibig sabihin, kung bumaba ang demand sa French bonds, lalong tataas ang interest rate. Ngayon sigurado akong marami sa inyo ang nagtatanong ng malinaw na tanong. Bakit nangyayari lahat ito sa Pransya? Totoo, mayaman ang bansang ito at mas mataas ang gross domestic product per capita kumpara sa karaniwan ng European Union. Hindi makatuwiran ilubog ang bansa sa utang, pero ginagawa pa rin nila. Ngayon, maaaring sisihin ng gobyerno ng Pransya ang krisis pinansyal noong 2008 COVID o kamakailang krisis sa enerhiya. At para maging patas, magaganda naman talaga ang mga puntong iyon. Maraming utang ang nalikha sa mga taong ito, na umabot sa 74% na deficit noong 2009 at 80% na deficit noong 2020. Ngayon, ayon sa Keynesian Economics, dapat mangutang ang mga gobyerno tuwing may krisis, lalo na para magkaroon ng panangga. Pero sa Pransya, ang utang mula sa mga krisis na ito ay hindi talaga nawala. Sa halip, ang utang kumpara sa gross domestic product ay lalo pang tumaas sa paglipas ng panahon. Ang dahilan nito ay may kinalaman sa natatanging welfare state ng Pransya. Nagbibigay ang gobyerno ng kita sa mga mahihirap, naglalaan ng social security net para sa lahat ng mamamayan, at nagbibigay ng pensyon, pati na rin ang pagsuporta sa healthcare at edukasyon. Parang Social Security at Medicare dito sa Estados Unidos. Pero mas malaki at mas mapagbigay. Ngayon, syempre, ayokong magtunog na parang sinasabi kong masama ang lahat ng mga ito. Pero sa huli, kailangan pa ring may magbayad dahil dapat manggaling ang pera sa kung saan. Ngayon, gustong-gusto ito ng mga Pranses dahil bahagi ito ng natatangi nilang kasunduang panlipunan sa gobyerno at tao. Pero napakalaki ng halaga nito. Sa Pransya, 57% ng gross domestic product ang gastusin ng gobyerno. Pwede mong sabihin na kontrolado ng gobyerno ang higit sa kalahati ng ekonomiya, na parang hindi na kapitalismo, kundi parang banayad na sosyalismo na may budget para sa alak. Sa Estados Unidos, 36% ng gross domestic product ang ginagastos ng gobyerno, kasama na ang federal, estado at lokal na paggastos. Kailangan mangolekta ng maraming pera ng gobyernong Pranses para mapondohan lahat ng ito. Karamihan ng bigat ay napupunta sa mga manggagawa. 47% ng gastos sa paggawa ay napupunta sa gobyerno sa anyo ng personal na buwis sa kita at mga kontribusyon sa sosyal para sa mga empleyado at employer. Ibig sabihin, nagtatrabaho ang mga Pranses para sa gobyerno mula Lunes hanggang Miyerkules ng umaga. Bukod pa rito, kung malaki ang sahod mo, mas malaki rin ang kailangan mong bayaran dahil sa buwis at mga kontribusyon na lampas kalahati ng iyong kita. May 20% value-added tax sa konsumo, maliban sa ilang exception. Kailangan ding magbayad ng mga korporasyon ng 25% na buwis sa lahat ng kita na nakuha sa Pransya, dagdag pa ang 33% na social contribution kapag malalaki sila. Ngayon, syempre, parang napakarami nito. Pero hindi pa rin sapat ang mga buwis na ito.
para pondohan ang lahat ng programa na inaalok ng gobyerno. At iyan ang dahilan kung bakit nalulubog sa utang ang bansa. Karamihan dito ay dahil sa sistema ng pensyon ng Pransya na talaga namang napakamahal. Isang kapat ng lahat ng gastusing pampubliko ay napupunta lang sa mga pensyon, mga 400 at 20 bilyong euro or 14% ng gross domestic product. Mas malaki pa ito kaysa sa pinagsamang gastos ng Pransya sa edukasyon, depensa, transportasyon, pananaliksik, hustisya, at infrastruktura. Bukod pa rito, mabilis na tumataas ang mga gastusin. Sa huling 1 trilyong euro na inutang ng Pransya, 50% nito ay napunta sa mga pensyon. Sinusubukan ng pamahalaan ng Pransya na itago ang balanse ng pananalapi hanggat kaya nila. Halimbawa, ang bahagi ng gastusin sa edukasyon ay napupunta rin sa pensyon ng mga retiradong guro. Ganoon din sa paggastos para sa depensa, kung saan ang ika-6 na bahagi ay napupunta sa mga retiradong sundalo o tinatawag na pensyon. Ngayon, napaka-kapaki-pakinabang na accounting trick niyan kung kailangan mong maabot ang NATO spending target na 5%. Pero hindi makakatulong yan kontra Rusya. Maliban na lang kung ang banta ng 10,000 retiradong sundalo ay bagong military deterrence. Isang bagay ang malinaw. Bagaman, ang sistema ng pensyon sa Pransya ay talagang sira na. Mula pa noong ito ay nilikha, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, gumawa ang Pransya ng pay-as-you-go na pensyon na pinamumunuan ng Estado, tulad ng ibang bansa. Ibig sabihin, ang mga nagtatrabaho ngayon ang nagbabayad para sa mga retirado ngayon. Noong 1960, hindi ito naging program. Dati, bawat 100 nagtatrabaho sa Pransya ay sumusuporta sa 18 retirado. Pero ngayon 36 na retirado na ang kailangang suportahan ng bawat 100 nagtatrabaho. Ang mga dahilan kung bakit lumala ito ay ang bumababang bilang ng mga ipinapanganak sa Pransya at ang tumatanda nilang populasyon. Sa totoo lang, hindi pa kasing lala ng ibang mauunlad na bansa gaya ng Alemanya o Italia ang problemang demograpiko ng Pransya. Gayunpaman, mas lumala talaga ang gastos sa pensyon sa Pransya kaysa sa ibang bansang nabanggit. Dahil ito sa natatanging pangyayari sa sistema ng pensyon ng Pransya na sobrang mapagbigay. Sa sapilitang pensyon ng Estado, makakakuha ang mga retirado ng hanggang 50% ng kita mula sa kanilang 25 pinakamataas na taon. Inaakma rin ito sa inflation. Sa ngayon, ang pinakamataas na matatanggap ng mga retirado ay 47,000 euro o halos 56,000 kada taon. Mas mataas pa yan sa gross domestic product per capita ng bansa. Bukod dito, may sapilitang occupational pension na pwedeng magpataas ng kita ng tao hanggang 7 to 80% ng dati nilang sahod. Hindi ito galing sa Estado, kundi sa ibang individual na account. Pero maganda pa ring dagdag. Bukod pa dyan, marami ring mga retirado ang may personal na pension plan sa site. Kapag pinagsama-sama mo lahat ito, mas mataas na ngayon ang relative na kita ng mga retiradong Pranses kaysa sa mga nasa edad ng pagtatrabaho. Ibig sabihin nito sa Pransya, ang pagre-retiro ay hindi pag-alis kundi isang pag-level up. Ito lang ang bansa sa mundo na may ganito at nagdudulot ng problema. Ang mga nasa edad ng pagtatrabaho ang kailangang kumita para makabili ng bahay o magsimula ng pamilya. Ngayon, 20 taon na. 8% ng gastos sa paggawa ng working age ay napupunta sa mga pensyonado. Sa gitna nito, hirap ang mga nasa edad ng pagtatrabaho sa Pransya dahil sa krisis sa gastusin. Isa pang bagay na parang hindi talaga makatuwiran ay ang maagang pagre-retiro ng mga Pranses. At alam kong kontrobersyal na usapin ito. Hindi natin dapat pinipilit kung kailan magre-retiro ang mga tao. Pero ang problema, kapag mas maaga silang nagretiro, mas malaki ang kailangang gastusin ng gobyerno. Sa Pransya, mas maagang nagre-retiro ang mga tao kaysa sa ibang bansa. Noong 1980 ibinaba ng Pangulo ng Pransya ang retirement age mula 65 naging 60. Simula noon, tinaas ito sa 62 at pagkatapos ay naging 64. Nagdulot ito ng malawakang protesta sa Paris ilang taon lang ang nakalipas, na tinalakay natin dito sa channel. Pero ang 64 ay mababa pa rin kung ikukumpara sa pandaigdigang pamantayan. Sa Alemanya, 65 ang edad ng pagre-retiro at itataas pa sa 67. Sa United States, gagawin din nilang 67 ito. Simple lang ang dahilan.
Mas mahaba ang buhay ng tao at kulang ang pera para sa mas mahabang pagreretiro. At malinaw din na walang pondo ang Pransya para rito. Sa life expectancy na 83 magkakaroon ng 19 na taon ng pagreretiro ang mga tao, na sobrang mahal na, mahirap gawin sa politika ang itaas ang edad ng pagreretiro o bawasan ang benepisyo ng mga retirado. Sa totoo lang, gusto ng lahat ang ideya ng maagang pagreretiro na may komportableng pensyon mula sa gobyerno. Marami, lalo na ang mga boomer, ang gustong manatili ang kasalukuyang sistema ng pensyon. Ngunit ayaw rin ng mga tao magbayad ng mas mataas na buwis o kontribusyon para sa pensyon. Ito ang piskal na version ng gusto ko ng apps, pero gusto ko rin kumain ng cake. Iniiwan nito ang gobyerno na may iisang opsyon lamang, at iyon ay ang utang ng gobyerno. Sa bandang huli, nagdudulot ito ng mga problemang sadyang napakalaki. Sabi nga ni dating punong ministro ng Pransya na si Michel Rocard, sapat na ang issue sa pensyon para magpatumba ng gobyerno. Tama siya, dahil ito mismo ang nangyayari nitong mga nakaraang buwan. Pag-usapan natin ang krisis sa politika. Naging malaking krisis para kay Macron ang pambansang utang at sistema ng pensyon. Para maintindihan ito, tingnan muna natin kung paano gumagana ang politika sa Pransya dahil kakaiba ito sa ibang bansa. Ang Pransya ay may multi-party system na may maraming partidong pampulitika sa kaliwa, kanan at gitna. Ang pambansang asembleya na binubuo ng 577 miyembro mula sa 577 distrito, ang pinakamakapangyarihang lehislatibong katawan. Pwede mo itong ihambing sa United States Congress. Kailangan ng pamahalaan ng minimum 200 at 87 upuan sa asembleya para makapagpasa ng batas. Ang mga opisyal ng pamahalaan, kabilang ang punong ministro, ay itinalaga ng Pangulo na siyang pinuno ng Estado. Ang Pangulo ay inihahalal sa isang hiwalay na pambansang halalan. Opisyal, ang Pangulo ay hindi talaga direktang nakikialam sa paggawa ng mga pulisya, ngunit sa aktwal, siya ang nasa sentro ng politika sa Pransya at natatabunan niya ang mga punong ministro. Simula 2017, si Emmanuel Macron, ang Pangulo ng Pransya, kasapi siya ng Partido Renaissance, pangunahing partido ng sentristang Ensemble Coalition. Malakas siya noon, pero noong 2022 humina ang kanyang posisyon. Nanalo siya sa pangalawang pagtakbo bilang presidente, pero natalo ang kanyang alyansa ng mahigit 100 pwesto sa halalang pambatas. Ibig sabihin, hindi na kayang ipasa ni Macron ang mga batas mag-isa at kailangan niyang makipagkompromiso sa ibang partido. Noong 2024 nangyari ang kinatatakutang senaryo para kay Pangulong Macron. Sa panahon ng halalan para sa European Parliament noong taong iyon, kung saan maaring pumili ang Pransya ng mga kinatawan nito sa European Union, nagwagi ng malaki ang kanang wing National Rally, nakakuha ng higit doble sa boto kumpara sa alyansa ni Macron. Samantala, ang approval rating ni Macron ay bumagsak ng husto. Iba-iba ang resulta ng mga survey, pero noong 2024 mga 60 hanggang 70% ng mga Pranses ang hindi sang-ayon sa Pangulo. Pagkatapos, nagdesisyon si Macron ng hindi inaasahan. Pagkarinig sa resulta ng European election, binuwag niya agad ang National Assembly at nagpasimula ng biglaang halalan. Maaaring inisip niya na makikinabang siya sa sentimiento laban sa National Rally. Sa huli, pinalala ng biglaang halalan ang kanyang pagkapangulo. Nabawasan ng 8-60 ang pwesto ng alyansa niya. Naging 150 mula 577. Ang bagong Popular Front Alliance ang pinakamalaki, may 180 pwesto. Ang National Rally ang may pinakamaraming pwesto, umabot sa 142. Nagdulot ng imposibleng sitwasyon ang mga resulta. Walang grupo sa kaliwa, gitna o kanan ang mayorya, pero ayaw pa rin nilang magtulungan. Kalaunan, napagtanto ni Macron na ang biglaang halalan ay nagdulot ng mas maraming pagkakabaha-bahagi sa National Assembly kaysa solusyon para sa mga Pranses. Pagkalabas ng resulta ng halalan, agad nagbitiw si punong ministro Atal. Itinalaga ni Macron si Bernier bilang bagong punong ministro. Tumagal lang siya ng ilang buwan. Pinakamabigat niyang gawain ang maipasa ang budget sa 2025 bago matapos ang taon. Hindi na makontrol ang pambansang utang. Kaya nais ng pamahalaan bawasan ang depisit mula 60 bilyong euro.
o 70 bilyong dolyar. Pero hindi sinuportahan ng kaliwa at kanan ang plano. Dahil dito, nagkaroon ng botong walang tiwala sa National Assembly noong Disyembre ng 2024 ang una sa ganitong uri mula pa noong 1962. Nagbitiw si Bernier dahil walang budget. Pagkatapos ng pagbagsak, itinalaga ni Pangulong Macron si punong ministro Bref. Para ba sa trabahong ito? Ginamit ng bagong gobyerno ang Artikulo 473 ng Konstitusyon ng Pransya para maipasa ang budget. Pinapahintulutan ng artikulong ito ang gobyerno na lampasan ang National Assembly at pilitin ang desisyong nagpatibay ng budget noong Pebrero. Ang budget na ito ay may 30 bilyong euro na bawas sa paggasta at 20 bilyong euro na dagdag buwis. Hindi ito kalakihan dahil nabawasan lang ang deficit mula 58% sa 54% ng gross domestic product. Hindi natuwa ang oposisyon nang subukan ni Braille ipasa ang 2026 budget na may 44 na bilyong euro na bawas, gaya ng karaniwang politika. Napatalsik siya sa isa na namang botohan ng kawalan ng tiwala. Alam na ni Bro na mapapatalsik siya bago pa man magsimula ang botohan. Siya ang punong ministro na may pinakamababang approval rating mula 1,958. Ang approval rating niya ay parang airline, pagkain, at political future ng MySpace. Ipinapakita lang nito kung gaano hindi popular ang mga austerity measures sa Pransya. Ngunit si Breu ay nagbigay ng talumpating papasok sa kasaysayan gamit ang matatalim na salita. Sinisi niya ang mga boomer dahil hindi nila iniisip ang utang. Sabi niya, sinira natin ang ugnayan ng tiwala sa pagitan ng mga henerasyon na siyang pundasyon ng panlipunang kontrata. Pakiramdam ng kabataan ay sila ang isinakripisyong henerasyon na parang nakakulong at kailangang makalaya. Ang tunay na kamalayan ay nangangahulugan na dapat magtulungan ang nakatatandang henerasyon para mapagaan ang utang na babayaran ng kabataan. Noong taglagas, nagtalaga si Macron ng ika-7 punong ministro sa kanyang pagkapangulo. Git ni Macron, hindi siya aalis sa pagkapangulo hanggang matapos ang termino niya sa 2027. Pero napakasama ng kalagayang pampolitika para sa Pangulong Pranses dahil ang kanyang sentristang koalisyon ay nawalan ng napakaraming suporta. Sa opinion survey ng una, ang National Rally, 33% at sinundan ng New Popular Front, 25%. Ang koalisyon ni Macron ay 15% lang at ang mga Republikano ay 11%. Wala nang insentibo ang National Rally para makipagtulungan at gusto na nitong magkaroon ng bagong snap election sa lalong madaling panahon para pagtibayin ang kanilang mga nakuha. Tinitingnan din ng kaliwa ang mga posibleng dagdag na tagumpay. Kahit walang snap election si Macron, maaaring masira pa rin ang kanyang reputasyon dahil sa krisis na ito. Nagsisimula ng maghanap ng alternatibo ang mga tao. Kaya mas lumalakas pa ang suporta para sa kaliwa at kanan. Pero kahit ang kaliwa o kanan pa ang maupo sa kapangyarihan sa Pransya, hindi pa rin masosolusyunan ang problema sa kakulangan sa pondo. Ito ay dahil hindi nila nais lutasin ang ugat ng problema. Gusto lang nila ng kapangyarihan. Noong nakaraang taon, bago ang eleksyon, ipinakita na ng bagong Popular Front ang kanilang mga planong pang-ekonomiya. Gusto nilang taasan ang gastusin ng gobyerno, kabilang ang mas mataas na sahod ng empleyado, subsidiya sa pabahay, at dagdag pondo sa kalusugan at edukasyon. Gusto rin nilang ibalik sa 60 taon ang edad ng pagre-retiro, gaya bago ang 2010 para pondohan ang programang ito na tiyak na mahal ang gastos. Nais nilang magpataw ng wealth tax sa mayayaman at kunin ang pondo mula sa malalaking korporasyon. Sa taong 2026 balak nilang makalikom ng 150 bilyong euro sa ganitong paraan. Ayon sa isang French na sosyalista, nais nilang kunin ang pera mula sa mga may kakayahan. Mas gusto nilang gastusin ito dahil hindi deficit ang pangunahing prioridad nila. Nagdulot ng matinding galit ang programang ito at natinawag ng mga kritiko na ilusyon. Sinabi ng dating punong ekonomista ng International Monetary Fund na magdudulot ito ng pag-alis ng mga negosyante sa bansa. Madaling maintindihan kung bakit maraming tao ang sumusuporta sa radikal na sosyalistang planong pang-ekonomiya. Lumalala ang hindi pagkakapantay-pantay ng yaman sa Pransya dahil sa pag-iipon ng kapital ng matatanda.
Mas mababa na ang sahod ng mga trabaho kumpara 60 taon na ang nakalipas. Kaya lumalaganap ang minanang yaman. Sa Pransya, 60% ng lahat ng yaman ay minana na at mabilis pa itong tumataas. Pagsapit ng 2,049 na trilyong euro o mahigit 10 trilyong dolyar ang ipapamana sa mga anak bilang mana at aabot sa 20% ng gross domestic product ang halaga ng mga pamana. Maganda kung mayaman ang magulang mo, pero kung kaunti lang ang mamanahin mo, malaking problema yon. Lalo na kung binubuwisan ka ng sobra-sobra. Pero hindi lahat ay sumusuporta sa buwis sa yaman. Ang National Rally, isa pang kalaban sa kapangyarihan, ay lumalakas din ang suporta. Ayon sa isang mambabatas nila, hindi namin palalakihin na ang depisit, hindi rin namin gagamitin ang natitirang puwang, at wawakasan na namin ang 50 taon ng tuloy-tuloy na depisit. Gayunpaman, hindi malinaw kung paano maisasakatuparan ang solusyong inaalok nila. Kabilang sa panukala nila ang bawasan ang butas sa buwis at tanggalin ang red tape sa gobyerno. Gusto nilang bawasan ang benepisyo ng mga imigrante at higpitan ang pag-access sa asylum para sa refugee na tumatagos sa damdamin ng publiko. Gusto rin nilang bawasan ang gastos sa mga pulisya kontra climate change. Gusto rin nilang makuha ang diskwento sa kontribusyon mula sa European Union. Hindi dito napupunta ang karamihan ng pera ng gobyerno. Malaking bahagi ay para sa pensyon ng matatanda. Sa usaping ito, hindi kailanman magkokompromiso ang National Rally. Ipinaglaban nila na ibalik sa 60 ang edad ng pagre-retiro mula 64, kahit sinasabi nilang para lang ito sa mga nagtrabaho ng 40 taon. Malinaw na ayaw ng malalaking partido bawasan ang gastos sa pensyon. At ang mga pabor dito ay natatalo sa survey. May bahagi pa ng kwento na di pa natin napag-uusapan. At iyan ay ang relasyon ng Pransya sa European Union na mabilis na lumalala. Kasi lahat ng utang na ginawa sa Pransya ay nasa euros, isang pera na ginagamit ng 20 iba't ibang bansa. Kasali rin ang Pransya sa European Single Market kasama ang 26 na bansa. Dahil umaasa sila sa isa't isa, gumawa ang European Union ng ilang mga patakaran para protektahan ang pera at ang merkado. Sa isa sa mga kasunduan na tinatawag na Maastricht, nagdesisyon silang limitahan ang deficit sa 3% at pambansang utang sa 60% ng gross domestic product. Ngayon, binago na ang mga patakaran kaya kapag may krisis sa ekonomiya, pwedeng lumampas sa 3% ang deficit ng mga bansa. Kapag lumagpas sa 60% ng gross domestic product ang utang ng bansa, kailangan lang nila itong unti-unting bawasan. Pero habang may ilang bansa na sumunod sa mga patakarang ito, tulad ng Alemanya at Netherlands, may mga bansa ring tuluyang hindi pinansin ang mga ito. Dahil dito, nagkaroon ng krisis sa ekonomiya ng Eurozone kung saan ilang miyembrong estado ay hindi na nakontrol ang utang. Humingi sila ng tulong sa iba para maiwasan ang pagbagsak. Halos mabasag nito ang proyekto ng European Union dahil ayaw ng mga bansang maayos ang pananalapi na sagipin ang mga bansang may problema sa ekonomiya. Para maiwasan ang pag-ulit nito, pinahusay ng European Union ang pagbabantay at inilunsad ang excessive deficit procedure na may parusa sa mga bansang lalabag sa 3% na patakaran. Ngayon, hindi na naman sinusunod ng mga bansa ang patakaran, lalo na ang Pransya. Ang bansa ay gumagamit ng napakalaking paggastos na may kakulangan na lampas sa mga pamantayan ng European Union. Kamakailan, inilunsad ng European Union ang excessive deficit procedure laban sa Pransya dahil sa mataas na panganib ng utang nito sa katamtamang panahon. Sa teorya, pwedeng utusan ng European Union ang Pransya na magbayad ng multa sa ibang bansa. Hindi pa ito nangyari at malamang hindi mangyayari dahil sa epekto nito sa politika. May totoong panganib na sundan ng Pransya ang United Kingdom at umalis din sa Union sa tinatawag na Frexit dahil ayaw talaga ng mga bansa na pinapanghimasukan sila ng iba. Pero hindi pwedeng manatiling walang ginagawa ang European Union. Ang Pransya ang ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa European Union at kung hindi ito sumunod sa mga patakaran, wala nang susunod. Ang utang ng Italia ay 100 at 35% ng gross domestic product at pinabababa ito ng European Union. Kung hindi gagawin ng Pransya, hindi rin ng Italia.
Ganoon din sa Polonia, na nagpasimula rin ng European Union Excessive Deficit Procedure, na may kakulangan na 66% ng gross domestic product noong nakaraang taon. Ayaw nilang bumagal dahil naniniwala silang ang deficit spending ay nakakatulong sa paglago ng ekonomiya at pamumuhunan, at kaya nila itong tustusan ng walang pangmatagalang problema sa utang. Ang sobrang paggastos ay maaaring magdulot ng malaking problema, lalo na kung humarap sa krisis pinansyal ang Pransya. Hindi papayagan ng European Union na malugi ang Pransya dahil magdudulot ito ng pagbagsak ng pamilihang Europeo at Euro. Pero sa Alemanya, Netherlands, Sweden, Denmark, at iba pang bansa, maaaring bumaliktad ang opinyon ng publiko laban sa Pransya at European Union. Sa huli, bakit pa magkakaroon ng iisang pera at iisang pamilihan kung paulit-ulit namang nagdudulot ng problema ang iba? Mahalaga ang isyong ito ng krisis sa utang ng Pransya para sa kinabukasan ng Pransya at Europa. Hindi pa agad babagsak, pero kung di maayos ang problema, maaaring mas lumala ang kalagayan. Bilang tagalabas, maaaring mukhang kakaiba ito. Sa totoo lang, hindi ba nakikita ng mga tao na nalulugi na ang kanilang gobyerno? At hindi ba nila matanggap na kailangan talagang magbawas ng gobyerno, lalo na sa mga pensyon? Ngayon, mukhang makatuwiran ang mga tanong na ito. Ngunit sa totoo lang, nangyayari rin ang parehong problema sa buong mundo. Sa United States, 64% ng gross domestic product ang deficit noong nakaraang taon. Mas mataas kaysa Pransya. Mas mataas ang utang ng Amerika kumpara sa gross domestic product kaysa Pransya na may 119%. Simple lang ang dahilan. Ito ay dahil sa malalaking gastusin na patuloy na ipinapasa ng parehong partido. May ganitong problema rin sa katimugang Europa. Nahihirapan din sila dito. May deficit at utang din ang mga bansang Asyano gaya ng Hapon. Kaya laganap ito sa mundo. At minsan mapapaisip ka, kanino nga ba natin utang lahat ng ito? Kaya, tapusin natin ito sa isang sikat na kasabihan mula kay Thomas Sowell, na mahusay na nagpapaliwanag nito. Ang unang aral sa ekonomiya ay kakulangan. Hindi kailanman sapat ang anumang bagay para sa lahat ng may gusto nito. Pero ang unang aral sa politika ay balewalain ang ekonomiya, at ang pangalawang aral ay sisihin ang huling tao.